Allahu Akbar. Isang mapagpalayang oras po sa ating lahat, mga kaibigan. Ito po ang Kawal ng Demokrasya, Kawal de Carbonell. Ngayon po ay ika-7 araw ng Enero, New Year, 2026 na taon, 2026. Ang ating pong pag-uusapan ngayon ay yung panawagan ni Chavit Singson ng isang malawakan rally. At ang kanya pong pakay dito ay paano pababagsakin si BBM. Ang sabi niya, kinakailangan magmarcha mula po sa Liwasan Bonifacio patungo po ng Malacanang at doon hiwalay ay susugurin ng Malacanang at hilingin, pipilitin na pagbitawin o patalsikin o pabagsakin si President Ferdinand Marcos Jr. Abay, napakalaki pong ambisyon nito. Ganun pa man, hindi po natin isinasantabi na talaga namang meron na pong pangalan si Chavit Singson sa larangan po ng politika sa Pilipinas. Ngunit tahasan sinasabi ko, Kawal ng Demokrasya, wala siyang karapatan o moral ascendancy o yung po bang nakakaangat na pinanggagalingan upang manawagan ng people power. He is not morally ascendant over any of us. In fact, mas mababa po pagkatao niya kaysa sa karamihan sa atin. Sapagkat ang kwalifikasyon po niya ay para pong kwalifikasyon ni Atong Ang at iba pang mga hudlom sa Pilipinas. Chavit Singson, Atong Ang, Joseph Estrada, Jingo Estrada, medyo magkaka-level po yan. Ang ating pong panawagan ngayon ay paano po natin hikayatin ang ating mga kababayan na huwag seryosohin ang panawagan ni Chavit Singson. Let us not honor the guy by entertaining his call. Huwag po natin siya bigyan ng karangalan o ng dangal o pagrespeto sa pagkilala sa kanyang pagtawag ng people power. He has no authority, he has no moral ascendancy, his moral compass is haywire, it's wild, at wala po siyang karapatan na tumawag ng people power. Yung kanya pong deklarasyon na wala raw sa West Philippine Sea ang ating problema, hindi mga inchik ang ating problema, ang problema raw po natin ay ang ating gobyerno. Ito po ang dahilan kung bakit sa tingin niya kinakailangan pabagsakin ang pamunuan ng gobyerno ito. To that, I fully disagree. Hindi po tayo sumasang-ayon at lalabanan po natin yung panawagan, fake na panawagan na yan. It is not productive. It is playing with Chinese design. At lahat ng mga kabuti sa insik, kinakailangan po natin labanan. Yan po bang kanyang panawagan na huwag nating aawayin ang China at sa halip tayo na lang mag-away-away dahil sa issue ng korupsyon. Abay, naglalaro po tayo sa agenda ng China. Yan ang gusto ng China. Ang China, mga kaibigan, sinasaklaw po tayo ng harapan, wala pong ginagawa ang ating gobyerno. Ngunit, at least, sa pagbibiro, hindi po nagbibiro ang gobyerno ni Bongbong Marcos na sabihin, mas mabuti pa maging probinsya tayo ng China. Yan po ay napakasamang biro at tama lamang po na labanan natin yung kanyang panawagan ni Duterte at yan ay dapat burahin po natin at lahat ng mga umuulit ng kanyang panawagan na yan
ay dapat po natin kutsain, dapat natin labanan, dapat po nating burahin. Kasama na po yan yung panawagan ni Robin Hood Padilla bilang senador na bakit daw ba, ano bang mapapala natin pag inaaway natin o awayin natin mga insik. Ugok to senador nito, bobo. Muslim ka pa naman, napakatanga mo, Robin Hood Padilla. Ano mapapala natin? Hindi naman tayo nangaaway. Sino ba nagsabing inaaway natin ang China? Napakalaking superpower niyan. Hindi natin inaaway. Tayo ang ginigipit, tayo inaaway, tayo sinasaktan, tayo hinuubaran ng dangal, tayo tinatapak-tapakan, at hindi tayo maaaring umaray, sapagkat pag tayo umaray, baka tayo bugbugin, baka tayo bombahin, baka tayo giyerahin. Abay, anong klaseng karuwagan yan? Ngayon, mga kaibigan, hindi po tayo sumasang-ayon sa paninindigan ni Chavez Singson. Sino ba si Chavez Singson? Siya po isang gobernador ng Ilocos Sur, isang leader ng political dynasty ng mga Singson. Sa buong Pilipinas, mga Singson yata ang pinakamalaking political dynasty. 24 ng mga Singson ay nakapwesto ngayon sa Ilocos. Nandiyan Gobernador Singson, Mayor Singson, Congressman Singson, Konsehal, Board Member Singson, Kabataan Barangay Singson. 24 na mga Singson, mga kaibigan, panay na sa political dynasty. At ngayon pa lamang, nangangarap na pagdating ng edad ng boyfriend ni Kitty Duterte, Singson ang magiging Pangulo ng Republika ng Pilipinas sapagkat sang-ayon sa kanila, yung pagsasanib ng Duterte at Singson ay pagsasanib ng pinakamalaking political voting bloc sa bansa. Panay politika na lamang po tayo. Hindi po yan kinakailangan ang pinagtutuunan po natin ng pansin. Ang pagtuunan po natin ng pansin ay kung paano huwag tayo maagaw, huwag tayo magiging alipin ng China. Sapagkat ang China, kumikilos po yan. Bago pa maging Pangulo si Duterte, nilalabanan na ni Pinoy Aquino yan. Katunayan, dinimanda ni Pinoy Aquino ang China at tayo po ay nanalo, ngunit yung pagkapanalo po natin, pinababasura ni Duterte. Ang traidor na ngayon ay nakarma na nandiyan po sa ICC. Hindi na po natin kinakalan ulit-ulitin yan. Yan po ay divine providence. Ika nga ay kagagawa na yan ng super natural almighty na kung tawagin po sa Islam ay Allah, kung tawagin po sa English ay God, kung tawagin po sa Tagalog ay Bathala. Ang China po ay tuloy-tuloy ang operation laban po sa ating bansa. Sa ngayon, kahapon, may report po sa atin ang Palawan Media diyan po sa Puerto Princesa na naglilipana at naka-standby, hindi umaalis ang mga maraming barko ng China. Ang report po sa atin ng isa po nating fraternity brother sa Alpha Phi Omega dyan sa Puerto Princesa ay humigit kumulang nasa mga 200 mga barko ng China ang nakapaligid po sa di kalayuan. Kung araw, halos hindi po sila makita sapagkat medyo malayo-layo po sila. Pero sa gabi, kitang-kita, pare-pareho ang kanilang estilo ng ilaw, pare-pareho ang kanilang formation at ang pagkakalayo o pagkakalapit sa isa't isa. At yan po ay palatandaan na sila ay naka-formation na, naka-atma na anuman
sandali, tayo po'y lalapitan na ng mga barko, bababa ang kanilang mga sundalo at sasakupin po ang ating pong bansa. Samantalang tayo, abay, busy po tayo sa pagdidepend natin sa ating sarili sapagkat ninanakawan tayo ng mga Escudero, mga Villanueva, mga Zingo Estrada, mga Cayetano, at ilang pang mga traidor na senador ng Republika ng Pilipinas. Hindi pwedeng isabihin ni Chavez Singson na hindi natin problema ang West Philippine Sea at ang cancer ng ating lipunan ay ang gobyerno natin. Totoo po yan. Totoo, pero mas totoo na dapat hindi natin ipapagwalang bahala ang banta sa atin at ang ginagawa ng China. Sa ngayon po sa mga confidential report na atin pong natanggap, yan pong magnetic lifter na umaabot ng 6 na bilyong piso halaga ang inismagel ng China sa pamamagitan po ng magnetic lifter. Yung pong impormasyon na umabot po sa atin, hindi lamang po yan isang beses. Yan po ay parate, periodical, pinakamababa isang beses isang linggo. Ngunit, yan po ay operation ng mga Duterte at ng China. Kaya po napakalaki ng pera ng mga Duterte hanggang ngayon. Kayang-kaya nilang umupa ng pinakamahal na abogado sa buong mundo, si Kaufman, 150 million pesos a month. Ang bayad po ng mga Duterte diyan po sa abogado nila sa ICC. Ngunit, as a layman, sasabihin kong it is a big waste of money sapagkat wala ng pag-asang makauwi ng buhay itong si Duterte sa Pilipinas. Hindi po basta-basta kumikilos ang ICC, yung International Criminal Court. Sigurado sila bago mag-issue ng warrant of arrest ay kinakailangan matibay na ang kanilang probable cause na nandiyan na talaga yung kanilang mga prima facie evidence at ang ebidensya nila nalalaman ko ay nasa Hague. Andyan si Arturo Las Cañas na pasimulo ng Davao Death Squad. Nandyan yung killer nila si Edgar Matobato at nandyan yung police director na babae na si Rowena Garma na girlfriend ni Duterte na ginawa niyang operation ng pagpapatay ng mga karibal nilang drug lord, mga kaibigan. Ang bad news ay mananatili sa atin sapagkat napayagan natin mamayagpag ang mga Duterte at hanggang ngayon, meron pa mga tao na hanggang ngayon akala mo kulto, akala mo totoo mas popular kay Jesus Christ si Duterte. Hanggang ngayon ay parang sinasamba pa siya at meron pa mga tao nagsasabing bring him home. Mga ungas. Ang ating pong problema ay ang ating mga leaders. Totoo po yan. Tama si Chavez Singson, pero ang kanyang pagkampi sa mga Duterte, ang kanyang pagkiling kila Marcoleta, kila sa mga Villanueva, mga Bong Revilla, at kung sino pa mga corrupt na senators na pareho niyang corrupt, mga kaibigan, is a great disservice to our country. Ano po ibig sabihin yan? Napakalaki pong pagduhagi, pagtampalasan sa ating batas, pagtampalasan sa ating moralidad bilang mga Pilipino, ang pagkampi sa kamalian at korupsyon ng mga Duterte. Tuloy-tuloy, mga kaibigan, ang korupsyon nila, tuloy-tuloy ang pagpasok ng droga at tuloy-tuloy ang pagpapasok ng mga inchik
dito po sa ating bansa. Kaya po, nagkukumahog ang China na maiupo, mga kaibigan, agad-agad si Sara Duterte. At sana, pag-ibayuhin po ng ating gobyerno ang pag-aaral tungkol po dito sa impeachment na ito at pag-aaral na rin ang kinikilos ng ating Korte Suprema. At tayo mga kawal ng demokrasya, bantayan natin ito mga maestrado ng Korte Suprema at kung maaari magkaroon tayo ng pagkakataon ating parusahan yung mga tiwali na members of the Supreme Court of the Philippines. Hindi po inciting to sedition yan. Inciting to make them accountable for their crimes against the Filipino people. Ito mga justices ng Supreme Court. Kaya po tayo ng mga mamamayan, pagtibayin po natin ang ating pag-contact, pagninig sa isa't isa. Kung sino po pinagkakatiwalaan ninyong media man, pag-aralan po ninyo ang kanyang buhay, kanyang background, at ang kanyang paninindigan. At dyan po kayo sa sandig laban sa fake news o pagpapakalat ng mga maling paninindigan o mga anti-Filipino policy na pinaiiral ng China sa pamamagitan ng mga Filipino officials natin. At tayo po ipapagtibayin natin, ito po ating samahan ng kawal ng demokrasya. Magkampanya po tayo ng maraming followers, maraming subscribers, at sana marami pa po tayong mga kababayan bibili pa ng ating libro sapagkat kailangan na po natin magpa-reprint ng bagong edisyon ng A Country Run Like Hell. Mga kaibigan, ito po ating panawagan sa pag-umpisa ng taon 2026. Pagtibayin po natin ang ating pagbubuklod-buklod, magpapakalat po tayo ng mga membership form ng Kawal ng Demokrasya Foundation Incorporated at yung po mga nais sumapi ng Kawal ng Demokrasya Defense and Security Agency. Abay, ayan po ang aking telepono. Tumawag lamang po kayo at meron pong sasagot sa inyo maliban sa akin upang kayo ay tanggapin at maging miyembro kayo ng Kawal Demokrasya Foundation Incorporated. Hanggang din lamang po, muli, pakalatin po natin itong ating YouTube channel para makarating sa mga kinaukulan ang ating pong panawagan. Ginoong BBM, Mr. President, through your executive order, mag-convene na po kayo ng isang Task Force West Philippine Sea upang matutukan kung ano ang ginagalaw ng mga inchik diyan po sa karagatan ng Pilipinas na ultimo mga mangingisdang Pilipino ay binabawalan na pong magmasyal, magmotor at mangisda diyan po sa ating sariling karagatan. We need the presidency to make his stand in his bid not to surrender a square inch of Philippine territory in a more pronounced manner. And let's start that by suggesting to the President, Mr. President, sa isang executive order ninyo, buuin po ninyo ang Task Force West Philippine Sea. Huwag yung mga Task Force patay ng Pilipino sapagkat sila ay baka suporta ng NPA. And dapat po ninyong patayin dyan yung pong nagbibigay ng false information. Yung mga kaseris ba yan? At kung sino pa mga makapili na lumalaban sa interes ng ating bansa. Ako po si Kawal de Carbonell ang sasabing iniibig ko ang Pilipinas. China, layas!